Sir Casper, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig mo. Ang aking karanasan bilang antingero ang aking ilalahad sa inyo at kung paano kami nakipaglaban sa kampo ng demonyo na hindi nakikita ng ordinaryong tao lamang. Mapanganib at alam kong may hindi maniniwala sa aking naranasang pakikipagtunggali sa hindi nakikita ng taong walang talisman sa katawan. Nangyayari lamang ito taon-taon tuwing karisma, lalo na sa araw ng pagkamatay sa krus ni Hesukristo. Hirap na hirap ang aming katawang lupa para lang ingatan ang aming mga kargada sa katawan. Ako si Manuel, tubong Dolores, Quezon Province. 40 anyos pa lamang may taglay ng anding-anding mula sa aking ama. Alam ko mga Katoliko lamang ang makakaunawa sa aking ikukwento. Kaya isang paumanhin po sa mga kapatid nating iba ang paniniwala. Sabi nila, isang kalokohan lamang ang sinasabi ng matatanda sa una. Ang sagot ko naman, kung yun ang gusto nilang paniwalaan, ay payag na ako. Basta't wag na wag ninyo kaming gagambalain sa oras na makaranas kayo ng isang hiwagang mahirap paniwalaan ng kagaya ninyong walang kakayang makakita sa kagaya nila. Balikan muna natin noong buhay pa ang aking ama. Taong 1997. Hindi pa uso ang mga high-tech na kagamitan. Tahimik pa ang paligid, maging ang kabundukan. Masaya pa ako noong naglalaro sa malawak naming lupain. At pag malapit na ang mahal na araw, nawawala ang aking ama ng mahigit 1 linggo. Nagtutungo sila sa banal na bundok ng Banahaw at may kuweba doon na sagrado at bawal sa kagaya kong bata. Kasama ang itay ang lolo, ang mga tiyuhin, at mula sa kuweba, andun ang kamag-anak naming ermitanyo. Sabihin na nilang baliw ang angka namin, pero bawat isa sa pamilya namin ay may isang nagsasakripisyo para magbantay ng mga talisman ng aming lahi. Ang ermitanyong nag-aalaga ng aming talisman ay halos 100 taon na ang edad at naglalaho na lang daw ito pag oras na niya at susunduin na siya ng kanyang gabay. At oras na maglaho na sa kuweba ang ermitanyo, pwedeng ama ko o tiyuhin ko ang kapalit. Kwento ng ama ko, walang nararamdamang gutom ang tagabantay ng aming talisman. Umiinom lang daw ito sa mahiwagang ilog at kakain ng mga prutas na dinadala ng mga engkantong kaibigan ng angka namin. Ang kanyang misyon ay palakasin at pakainin ang mga anting-anting ng aming lahi. At pag hindi nakayanan ng katawang lupa ng aming mga kamag-anak ang kanilang kargadang anting-anting o mutya, binabawi ito ng ermitanyo at ibibigay naman sa kagaya naming mga bagong sibol sa aming angkan. At pag namatay daw agad ang isa sa aming kamag-anak na may anting-anting, agad itong babalik sa kuweba. Aalagaan ng ermitanyo habang wala pang tagapagmana. Manuel, ang bilin ko pagdating na ang mahal na araw, huwag na muna kayong lalabas ng bahay. Lalo na't 6:00 na ng gabi. Magsara kayong mabuti ng pintuan at ang aking mga iniwang pungantra, huwag ninyong alisin sa mga lugar na aking pinag-iwanan ha. Makinig na maigi, Manuel. Ikaw lang ang lalaki dito kaya mag-ingat kayo. Muling litanya ng tatay ko habang naghahanda ito ng kanyang kagamitan patungo sa sagradong bundok ng Banahaw. Opo itay, memorya ko na ang taon-taon mong bilin sa amin. Kahit nga nakapikit ako, alam ko na ang mga sasabihin mo. Biro ko naman kay itay. Damuho kang bata ka. Huwag kang iiyak-iyak pag may nakita ka sa araw ng Huwebes o Biyernes ha. Alalahanin mo,
Dahan-dahan nang nagbubukas ang third eye mo. Huwag kang sisigaw ng Itay ha. Tatawanan kita. At natatakot naman ako kapag sinasabi yon ng ama ko. Dahil sa ayaw at sa gusto ko, totoo naman lahat ng sinasabi ni Itay. Ang inay ko, sanay na rin sa klase ng buhay namin. Ang angka naman ng inay ay mga magagaling na manghuhula sa bayan ng Dolores. At iba naman ang kanilang mutya. Ang kaalaman nila ay lampasang tingin at bato ng talimpaw, na ang angkan lang nila ang nag-aalaga mula pa daw ng panahon ng Hapon. Kaya hindi kami pwedeng magsinungaling sa inay. Lahat kaming magkakapatid ay titignan lang niya sa mata at nakikita namin na lampasan itong tumingin sa aming mukha. Maya-maya lang, alam na niya ang kasalanan namin. Maging ang lola ko sa side ng nanay ko ay gayon din. Maraming dumadayo sa kanya mga taga-ibang lugar, mga taga-Maynila at maging mga taga-ibang bansa. Lalo na pag may nawawalang gamit o tao. At sa awa naman ng Diyos, nasusolusyonan iyon ng lola ko. Kaya naman ang inay, dahil kami ay maraming magkakapatid, hindi siya aktibo sa ganong gawain. Ayaw niya na pabayaan niya kami. At ang katuwiran nito, mas mahalaga sa kanya ang pamilya kaysa sa problema ng ibang tao. Aaminin ko na magtataka kayo dahil wala namang trabahong permanenteng magulang ko. Pero kahit kailan ay hindi kami nagutom. Hindi rin kami mayaman pero hindi rin kami mahirap dahil malawak ang mga lupain namin sa Dolores. At buhat mamatay ang lolo ko, bumalik na ang talisman nito sa ermitanyo. At agad namang ipinasa sa ama ko. At oras naman na ang ama ko naman ang mamamahinga. Ako naman ang nasusunod na mag-aalaga ng anting-anting ng pamilya namin. Siguro nga ay natatawa kayo dahil sino ba namang matinong tao ang maniniwala sa mga sinasabi ko. Pero maniwala kayo o sa hindi. Lalo na sa mga kababayan ko sa Dolores at sa buong probinsya ng Quezon. Alam nila ang mga pinagsasabi ko. Kaya sa mga taga Dolores, Quezon Province ngayon, kung kilala niyo ako, salamat sa inyo. Balik tayo sa kwento. Pag-araw na ng Kwaresma, tigil mo na ang panggagamot ni Itay. Alam na mga parakyano ng Itay na 5 araw siyang mawawala sa bahay namin. Kaya naman babalik sila pagkatapos na ng mahal na araw. At balik na naman sa dating gawin. Dagsa na naman ang mga parokyano ng Itay sa kanyang kapilya. Kung tutuusin ay pwede naman niyang tanggihan ito. Pero nasimulan na kasi niya ang panggagamot. At iyon din ang kanyang misyon. Kaya nga ang bilin nga sa akin ng Itay, kung sakali na nasa akin na ang anting-anting ng aming angkan, pwede namang akong hindi manggamot at labanan ang mga hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Pwede naman akong mamuhay ng simple lang at na wag ko daw siyang gagayahin. Ilang beses na kasing napahamak ang Itay, lalo na't ang mga ginagamot niya ay kagagawa ng ibang tao. Minsan ko na ring nasaksihan noon habang ang Itay ay natutulog. Bumangon ito at lumabas ng bahay at pinagtatagaan nito ang puno sa tabi ng bahay namin. Nataranta kami noon sa ginagawa ng Itay, pero natitigan ko ang mukha niya. Pikit ito at hindi nakamulat. Kaya naman agad kong tinawag ang tiyuhin ko at ginawa nila ng paraan. At yun pala ang nangyari. Hanggang sa pagtulog pala nakikipaglaban pa rin ang Itay ko sa mga maligno at itim na engkanto. Mabuti na lang at hindi kami ang tinaga ng mga oras na yon. Mabait pa rin ang Diyos sa amin. At buhat naman noon ginawa na ng paraan ng ermitanyo ang problema ng Itay. Kasi siya lang ang takbuhan ng Itay at mga tiyuhin ko. Lalo na't ang sumanib sa katawan ng Itay ay mga maligno na gustong gamitin ang katawan ng tatay ko. At buhat nga noon,
Hindi na muling nangyari ang pagbangon ng Itay habang tulog. At hindi na rin naman ako papayag dahil alam ko naman ang aking gagawin. Kaya heto na naman ang araw ng Karesma. Muli na namang susubok ang Itay at mga tiyuhin ko upang palakasin ang kanilang mga anting-anting. Binata na ako at pwede na akong sumama sa kanila noon sa pagpanhik sa banahaw. Pero ang iniisip ko, ang inay. May elementary pa kasi akong kapatid na dalawa. Totoo ang sinasabi ng mga tatanda sa una ng pagpatay ni Jesus. Kakaiba ang ating paligid. Lumalakas ang kampo ng demonyo at kayang-kaya nilang paglaruan ang mga simpleng tao. Kaya nilang bigyan ng sakit ang mga taong walang kinikilalang Diyos. At ang may mga sakit naman kaya nilang palalain ang kanilang nararamdaman hanggang sa mamatay. Kaya aasahan mo daw na kahit ngayon sa makabagong panahon, pag-araw ng Biyernes Santo, at kapag naliligo ka ay may kalamidad daw na mangyayari. Mga kababalagan na hindi maipaliwanag. Kahit gaano daw kalinaw ang ilog na nililiguan mo, ay nagagalit daw ang mga itim na engkanto dahil pagkakataon nila iyon na palalakin ang mga tubig. Totoo po iyon at hindi ako gumagawa ng kwento. Nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Basta kapag hindi kayo mapipigilan, ay maging alerto na lang kayo. Dahil sa oras na mag-ingay daw kayo, ay bigla na lang bubuhos ang malakas na tubig galing sa itaas ng bundok. At yun nga, matapos naman ang 5 araw, bababa na muli ang Itay at mga tiyuhin ko. At malakas na muli ang kanilang mga kargada sa katawan. Tutulog sila ng halos maghapon at iinom ng tubig. At pagkagising, balik na naman kami sa dating gawi. Kinabukasan naman noon ay marami na namang taong nakapila sa aming tarangkahan ng bahay. Abala na naman kami ng inahin at mga kapatid ko. May kahon ng donasyon at walang presyo ito. At doon kami kumukuha ng pambili ng tubig at mga kailangan ng Itay sa panggagamot. Katulad ng mga kamangyan o ano paman. At may mga mayayaman naman na nag-iiwan ng sobre sa altar, lalo na napagaling ng Itay. At malaking halaga ang kanilang iniiwan. At doon naman kami nakakuha ng aming pangkain sa araw-araw. Kalahati noon ay mapunta sa donasyon ng simbahan. Dahil ang katwiran ng mga gumagaling sa malalang karamdaman, gagastos din naman sila sa ospital ng 100,000. Kaya ang kunting halaga na iniiwan nila sa Itay ay tulong na daw ito sa naabalang buhay ng Itay para gamutin sila. Naalala ko pa noon, may nakabili ng lupain sa katabi ng lupain ng Itay. Isang mayamang tagabantay at kitang-kita ng Itay ng pamahayan ng mga demonyo ang pinagawa niyang bahay. Pinilit kausapin ng Itay ang lalaking may edad na rin at binigyan ng babala. Magandang araw po, senyor. Hindi po maganda ang lugar ng inyong tinayuan ng bahay. Humahatak po ito ng negatibong enerhiya. At mag-ingat po kayo dahil may naninirahan na po sa loob ng bahay niyo ngayon. Ani ni Itay. Pero pinagtawanan lang nito si Itay at sinabihan pa ng baliw. Kaya ako'y nagdadalawang isip na bumili ng lupain dito eh. Tama ang balita ko, ang mga nakatira sa barangay na ito ay may sayad o may tama sa utak. Kakatawa ka, Manong. Umalis ka sa property ko. Bukas na bukas din palalagyan ko ng matataas na pader ang gitna ng lupaing ito. Mga mangmang kayo. Layas! Sigaw ng matanda sa kanya. Natatawang lumayo ang Itay habang kitang-kita daw ng Itay ang mga mababalahibong nilalang na nakalambitin sa balkonahe ng bahay ng matanda. Nagtatawanan at hatid nito ay kamalasan at malubhang sakit. Tatandaan kong araw na ito. Huwag na huwag kang hihingi ng tulong sa angkan ko, tanda.
Mangmang pala kami at baliw ha. Sige, tignan ko lang kung may magagawa ang pera mo. Bulong ni Itay at saksi ako sa pagbabago ng kulay ng kwintas ng Itay. Isa itong bato galing sa ermitanyo. At ang kagalingan ng batong ito, nag-iiba ang kulay nito pag may demonyo sa paligid. Itay, mukhang hindi katoliko ang matanda, baka po iba ang relihiyon. Kaya po ganun ang kanyang pagtanggap sa inyong tulong. Wika ko sa Itay habang nililibang ko ito. Dahil alam kong masakit masabihan ng mangmang at baliw. Tandaan mo, Manuel, kahit ano pa ang ating sinasamba, matuto tayong gumalang sa prinsipyo ng kapwa natin. At sa tingin ko ay pera ang kanyang Diyos dahil sa nakita kong demonyo sa loob ng kanyang bahay. Wika pa ng Itay. At kinabukasan nga, nakita namin na may gumagawa na nga ng pader ng matanda. At napakataas nito. Akala mo'y nanakaway namin ang kanyang bahay. At sana nga tama ang kanyang mga plano, saad pa ng Itay. Mula nga noon ay hindi na naming pinansin pa ang matanda at naging abala na kami ng Itay sa panggagamot. At dahil na rin siguro sa kahirapan ng buhay, tumatakbo ang mga mahihirap na tao sa tulad naming mga manggagamot. Dahil sa mahal ng gamot at mahal ng bayad sa doktor, hindi nila kayang magpagamot ng matagalan. Awang-awa ang Itay at Inay pag nakikita nila ang mga kabataan na malala ang sakit. Dahil sa una daw ay ipinapagamot nila sa doktor. Pero ang isang lapit ay kailangang magbayad ka ng 400,000 para lang yun sa doktor at pera pang gamot. Kaya naman hindi na daw sila makabalik muli sa doktor. Na mga panahong ito kasi ay medyo malaki-laki ang pera na iyon. Kapag libo na ang pinag-uusapan. Hindi naisip ng gobyerno na paano gagaling ang isang karamdaman ng mga mahihirap. Kayong pambayad na lang sa doktor ay kailangan pa nilang ipangutang. At paano pa ang pambili ng gamot? Kaya saan sila kukuha? May mga libreng gamutan man sa mga barangay pero hindi pa rin sapat. Dahil ang mga panahong ito ay walang masyadong libre. Dahil ang katwiran ng aming barangay captain, kulang ang supply ng gamot ng gobyerno. Sabi nga nila, mahirap maging mahirap. Pero kailangan nating makipaglaban sa buhay dahil binuhay tayo ng Diyos. Kahit pa napakahirap ng ating pinagdadaanan. At kailangan nating lumaban sa buhay. Kaya naman sabihin na nilang baliw ang Itay at baliw ang mga tiyuhin ko at tiyahin ko na manggagamot sa Dolores. Pero nananatiling may mga bumabalik sa amin at aming napapagaling. At inaamin din naman namin, napakaraming manloloko at nagbabalat kayong manggagamot. Pero ang totoo, wala silang kaalaman. Mga bagong dating lang sila sa bayan ng Dolores. At ginagaya nila ang mga nakagawian na ng pamilya namin. Kaya naman natatakot ang Itay. Marami kasing manloloko at yung tinatawag na scammer natin ngayon. Sila ay mga tinatawag na kulto noon at namumuno sa kanila ay kampo ng demonyo. Ang katotohanan noon, ginagamot nila ang malalang sakit at gagaling ito ng ilang taon. Pero mamamatay din sila. Dahil ang kanilang mga kaluluwa ay ipinagbili na ng kulto sa demonyo. Alam na alam yan ng mga magkakapatid ng Itay. Pero nananatili silang tahimik dahil may mga pamilya silang pinoprotektahan. Napuna naman namin na wala pang isang taon na namamalagi ang nakabili ng lupain sa tabi ng aming lote. Laging punong-puno ng bisita ang kanyang bahay bakasyunan. Mukhang mga kaibigan at mga kamag-anak ang lagi niyang bisita. Malimit silang nag-iinuman, kantahan na halos araw-araw, at kung ano-ano pa ang mga kasayahan ang kanilang ginagawa. Ang sabi nga ng tiyuhin ko, nabubulabog ang katahimikan ng mga naninirahan sa lupang iyon at nakikita nila na naa-attract sa kanilang ginagawa
ang mga itim na maligno at itim na engkanto na galing ng bundok Banahaw. Nagpupuntahan sila at nalilibang sa kung ano ang ginagawa ng pamilya ng matandang mayaman. Muli, dahil ayaw ng itay ng gulo, hinayaan lang namin ito. At dahil mataas nga ang pader nila, hindi naman kami apektado. Ngunit, at isang araw, lumapit ang tiyuhin ko sa aking ama at may sinabi ito. Kuya, lumapit sa akin ang matandang iyon, yung may-ari ng bahay bakasyonan sa tabi ng lupain mo. Nahihiya daw lumapit sa iyo pero noong isang araw daw, sumabog ang kanilang mga kagamitan. At kitang-kita daw ng matanda at ng anak nito na may malaking tao na kung tawagin nila ay kapre sa loob ng sala nila. Pulang-pula daw ang mga mata na pinagsisira daw ang kanilang mga gamit. Gusto nilang humingi ng tulong sa atin. Pero ang sinagot ko, sasabihin ko muna sa iyo kuya. Saad ng tiyuhin ko. Hindi tayo masamang tao, tandaan niyo yan. Mula pa sa ating mga ninuno, sinabi na nila sa atin na tayo ay tumulong. Pero sa kagaya niyang tinatawag tayong baliw at tinatawag niya tayong mangmang at isang patay gutom. Sa palagay mo, tutulungan pa ba natin ang taong iyon? At kung tulungan man natin siya, tayo ang mababagabag at gagantihan ng mga demonyong iyon. Hindi kapre ang mga demonyong ligaw ang nasa loob ng kanyang bahay bakasyonan. At kung atin man itong papaalis, ang gagantihan nila ay ang pamilya natin. Ikaw ang tatanungin ko, kapatid kita, at nasa tamang gulang ka na. Kung tutulungan mo ay bahala ka, pero isipin mong napakaliit pa ng mga anak mo. Paano kung gantihan ka? At ang tulad niya ay hindi naniniwala sa atin. Kaya lang niya tayo naalala dahil sa pangyayaring iyon at kailangan nila tayo. Nagpapakita na sa kanila ang mga nilalang na inakala nilang wala lang at hindi sila natatakot dahil mapepera sila. Magkaramdam mo na tayo at hayaan natin kung ano ang gagawin ng mayamang matandang yon. Sagot naman ng itay ko at iginalang naman ng tiyuhin ko ang payo nito. Hinayaan nga nila kung ano nga ba ang gagawin ng matandang mayaman kung hindi nila ito tutulungan. At mula nga noon, nakita namin na wala nang pumupuntang mga kaibigan at mga kamag-anak sa bahay bakasyonan. At nabalitaan namin na nagkakasakit na daw ang matanda at laging nasa doktor niya. At kahit daw ilang elektrisyan pa ang gumagawa ng mga linya ng kuryente ng matanda at ilang kagamitan muli ang binili nila. Pero muli daw itong sumasabog at sinasabi pa ng matanda sa aming barangay captain na may mga taong nakikita siya sa loob ng kanilang bahay. Pero iniisip daw naman ng matanda na wala namang makakapasok doon dahil napakataas nga ng kanilang pader. At pag umaalis sila, malalaki ang lock nila at hindi basta mapapasok ng tao ang kanilang bahay. Yan yung sinasabi ko sa kanya noon. Kitang-kita ko noon sa aking mga mata habang kausap ko siya. Ayan at dahan-dahan na ngang pinamumugaran ng mga ligaw na demonyo ang kanyang bahay bakasyonan. Ito ay dahil na rin sa kanyang masamang enerhiyang dinala buhat ng lumipat siya dyan. Dahil ang dinidyos nila ay pera. At para sa kanila, baka pangyarihan sila dahil sa pera. Pero kailangan silang turuan ng leksyon. Dagdag pa ng itay habang nakatingin kami sa napakalaking bahay bakasyonan ng matanda. Ilang buwan pa at nabalitaan ng tiyuhin ko na nasa malaking ospital ng bayan namin ang matanda. Matagal na daw naka-confine at ang mag-iina daw nito ay lumabas na ng Pilipinas dahil sa takot. Nasa Amerika na daw ang mga ito at doon na naninirahan. Iniwan nila ang kaawa-awang matanda na naka-confine at ang nag-aalaga na lang daw ay ang private nurse.
Nakiusap naman ang barangay captain namin sa mga tiyuhin ko. Kilala kasi ni Kapitan kung anong klaseng tao ba ang pamilya namin. At nakiusap ito sa itay. Ako na po ang nakikiusap. Baka pwede niya pong dalawin sa ospital ang matanda. Nagmamakaawa na po ito sa akin at humihingi ng kapatawaran sa inyo. Baka sakali po na magbago pa ang isipan ninyo at tulungan ninyo ang matanda. Hindi na daw po naman siya naghahangad ng kung ano pa. Gusto lang daw po niyang lumabas sa ospital at makaramdam ng ginhawa sa katawan. Saad ni Kapitan. Sinabi naman ng itay na kahit gamutin pa niya ito sa ospital, kung siya ay babalik at babalik pa rin sa kanyang bahay bakasyunan, muli lamang babalik ang kanyang sakit. Ang kalagayan daw kasi ng bahay bakasyunan ng matanda ay hindi na payapa. At kung gustuhin man niyang humaba pa ang buhay, kailangan itong baguhin ang tayo ng bahay at kailangang mapasok ng itay upang maorasyonan at malagyan ng pangontra para mapaalis ang mga nakatirang mga masasamang elemento. Sinabi naman ni Kapitan ang lahat ng iyon kay Senyor at sinabi daw ng matanda na handa siyang sumunod sa lahat ng sasabihin ni itay. At ilang araw pa nakita namin na ginuguho na ang bahay bakasyunan ng matanda. At iniutos ni itay ang mga tauhan na sunugin ang lahat ng parte ng naalis nilang bahay. At sinunod naman ito ng mga tauhan ng matanda. At habang nililinis ng mga tauhan ng matanda ang paligid, nagtulong-tulong naman ang magkakapatid ng itay. At binauna nila ito ng pangontra sa ilalim ng lupa. Ang daming nagalit sa kanilang mga itim na engkanto at mga malignong lupa. Pero handa ang mga magkakapatid at hindi naman sila agad-agad malalapitan. Ipinagbabawal ng itay na lumapit ako at sumunod. At kahit tignan ang kung anuman ang kanilang ginagawa. Nananatili ako sa aming bahay at hinihintay ko na lang ang itay. Ikinwento niya sa amin ang kanilang ginawa sa lote at bahay ng matanda. Halos ang ilalim daw pala ng lote ng matanda ay pinamumugaran ng mga demonyong ligaw. Kaya naman galit na galit daw ang mga ito sa magkakapatid ng itay. Dahil sa ginawang pangontra at latin ng mga orasyon ng mga ito. Bawat kanto ng lupain ng matanda ay ginagawa nila ng paraan na malagyan ng isang mabisang orasyon upang hindi na makapasok ang masasamang elemento. At habang itinatayo muli ang bahay bakasyunan ng matanda, pinuntahan ng magkakapatid ni itay ang matanda sa ospital at kanila itong ginamot. Halos lumuha ang matanda nang makita ang itay. Humingi ito ng kapatawaran at hawak ang kamay ni itay. Halos pakiramdam daw ni itay ay umaangat na ang kaluluwa nito. Dahil sa mga kumargang masasamang enerhiya galing sa mga masasamang elementong naninirahan sa kanyang bahay. Ilang araw ding nagpabalik-balik sa ospital ang mga itay, kasama ang mga kapatid nito. Ginamot nila ang matanda at hangang-hanga maging ang mga doktor ng aming bayan. Dahil sa ginawa ng magkakapatid, gumaling kasi ang matanda at nakalabas ng ospital. At dahil nga sa pangyayaring iyon, lalong nakilala ang magkapatid ng itay na magagaling na manggagamot dito sa Dolores, Quezon. Bumalik ang matanda sa kanyang bahay bakasyunan at bagong gawa na ito. May mga pangontra na rin sa loob nito na isinabit ang itay at buhat nga noon. Gumaling ang matanda at naging matalik na itong kaibigan ng itay. Sinabi din ng itay sa matanda na maging abala sa buhay, magtanim ng gulay at magpalakas. At kung may pagkakataon, sumunod na ito sa kanyang pamilya sa Amerika dahil hindi makakasigurado ang itay na mababantayan niya ang matanda sa araw-araw. Sa sobrang tuwa ng matanda at gumaling siya, binigyan niya ang itay ng isang sasakyan na magagamit namin sa paglao ng mga may sakit sa tabi ng highway.
Napapasok naman ang mga sasakyan ang lugar namin, pero dapat hindi kotse. Dapat ay ang matataas na pick-up truck upang makatulong sa mga may sakit na naka-wheelchair. Nagpasalamat naman ang itay at sinabi nitong ang tulong ng matanda ay hindi lang para sa amin. Makakatulong din ito sa mga may sakit na nagpipipilit pumunta sa lugar namin kahit malayo at masama ang daan. Masayang-masaya na rin ang matanda dahil nakita niya na sa kabila ng lahat, nakatulong si itay. Pinayuhan din siya ng itay na magdasal. Hindi masama na maglagay ng cross o kung ano pang kagamitan galing sa simbahan sa loob ng bahay. Basta wag mo iyang sasambahin. Gawin mo lang iyang isang paraan para maalala mo na pwede tayong humingi ng tulong sa ating Diyos. Tinanong ng itay ang matanda kung marunong ba itong magdasal. Pero sumagot itong napakatagal na daw niyang hindi nagdadasal. Kaya naman tinuruan siya ng itay at sa ganang paraan lalong naging payapa ang kanyang pamumuhay sa kanyang bahay bakasyunan. Ilang taon ding naninirahan doon ang matanda at matalik na kaibigan na nga ito ng itay. Wala na itong inililihim sa kanya. Pero nainip ito at sinabing gusto na niyang makasama ang kanyang mag-ina. Kaya sumunod ito sa Amerika. At kami ang kanyang ginawang tagabantay ng kanyang bahay bakasyunan. At sinabi pa nito na para wag masira ang kanyang bahay. Pag may mga inaabot ang gabi na magpapagamot sa amin ay welcome daw na patulugin namin sa bahay niya ang mga pasyente ng itay. Sinabi pa nito na baka pwedeng ang kanyang malawak pang lote ay gawin naming gamutan at lalong natuwa naman ang itay. Bago ito umalis ay nagpapagawa pa ito ng maliit na kapilya sa aming lugar. At minsan pumupunta ang mga pare at dinadayo ito upang pagmisahan. Suportado naman ang matanda ng mga anak niyang nasa Amerika. At kahit nasa ibang bansa na ang matanda din, lagi pa rin itong nangungumusta kay itay. Sinasabi nitong hindi na siya nakakaramdam ng ano pang sakit ng katawan. At maging ang mag-iina nito ay laging nagpapasalamat sa amin at naging kaibigan na rin ito ang inay. Masayang-masaya ako habang saksi ako sa mga karanasan ng itay at sa mga nangyayari sa buhay nila na mga magkakapatid na manggagamot. Lahat ay pinag-aralan ko ang bawat pagpapagaling nila sa mga sakit na kagagawa ng tao. Humahanga ako sa kanila dahil alam kong darating ang araw. Ako naman ang manggagamot at papalit ako sa pwesto ng itay. Ipinapangako ko sa sarili ko noon habang ako ay nanonood sa kanila ay mas gagalingan ko pa upang makatulong ako sa mga taong walang pera. Hindi tayo Diyos at wala tayong kakayahan na pangunahan ang kanyang kapangyarihan. Alam kong darating ang araw na kukunin na nila ang itay. Kaya naman naghahanda na kami. Tumatanda na rin kasi ang itay at nahihirapan na rin. Ang tulad kasi nila na may kargada sa katawan, ang lahat ng sakit ng kanilang mga ginagamot ay nararamdaman din nila. Kaya humihina ang kanilang pangangatawan at dahil panganay ang itay, alam kong siya ang mauuna sa kanilang 5 magkakapatid. Dumating na nga ang tamang oras, dahan-dahang nang nagpapaalam sa amin ang itay dahil may nararamdaman at nakikita na daw siyang kakaiba. Ang ibig sabihin daw noon, umaangat na ang kanyang kaluluwa at handa nang umalis sa kanyang katawang lupa. Sinabi niya sa amin na oras na umalis siya sa aming bahay at pumunta na sa banal na kabundukan. Ipanatag na daw namin ang aming kalooban at huwag na huwag iiyak at malulungkot. Isasama daw niya ako at ipakilala sa kanyang kamag-anak naming ermitanyo. Dahil na rin sa sitwasyon namin, hindi na ako nag-asawa pa. Nawala na ako ng oras at panahon para sa ganong bagay. 40 anyos ako nang mawala ang itay. Tandang-tanda ko pa 5:00 ng hapon noon.
at sinabi ng itay na aalis na kami. Tara anak, maglakad na tayo patungo sa mahiwagang kabundukan. Isasalin ko na sa iyo ang aking mga anting-anting. Pero kailangan nating mag-ingat dahil alam na mga masasamang elemento sa paligid na ako ay mahina na. Ihanda mo ang iyong kalooban, Manuel. Hindi ko nakitaan ng lungkot ang aking ina. Siguro nag-usap na sila ng aking ama na huwag ipapakita ang lungkot sa kanya. Maging ang aking mga kapatid ay lumuluha man, pero tanggap na nila ang gagawin ng itay. Pagod na kasi ito at sa dami ng kanyang ginamot, nararamdaman na niya ang balik nito. Kahit pa may anting-anting ito sa katawan niya, ay umahanap na rin ito ng matibay na tirahan na kailangang mas bata sa itay. At umanda na nga kami upang pumanik ng bundok Banahaw. Nakaakbay ito sa akin at ang mga bili nito ay sunod-sunod. Pero itinatak ko ito sa aking isipan. Dahil alam kong magagamit ko ang lahat ng iyon sa tamang panahon. Ramdam ko ang aming dinadaanan ay parang maraming bato. Habang padilim ng padilim, may ilaw man kaming flashlight. Pero ramdam ko na parang lumalakad kami sa napakadaming tinik. At masakit sa balat ng binti ko ang mga matatalas na damo sa paligid. Pero kahit anong gawin namin at kahit anong iwas, nararamdaman ko pa rin ito. Sinabi ng itay na hindi iyon ang damo o bato. Lamang lupa iyon na nagpipilit na amuyin ang kanyang mahina ng katawan. At minsan ay may mga humahampas pa sa mukha ko at sa aking katawan na hindi ko maintindihan na para ba itong mga bagin o matitigas na bagay. Dahil hindi ko pa kayang makita, hirap na hirap ako sa aking nararamdaman ng mga oras na ito. Sinabi rin ng itay na pilit daw na inaagaw sa kanya ang kanyang kargada at gustong kunin ng mga elemento na nasa paligid namin. Pero nagwika ang itay na oras na tumuntong na kami sa banal na kalupaan. Hinding-hindi na daw makakasunod ang mga ito sa amin. Tinanong ko siya na kung kaya pa ba niya dahil mahaba-haba pa ang aming lalakarin. At sinabi nitong handang-handa daw siya. Lahat daw silang magkakapatid ay nakahanda at alam nila ang tamang oras para makapanhik sa bundok. At maisalin nga sa aming mga anak ang kanilang mga anting-anting. Awang-awa ako sa itay. Alam kong nahirapan na ito. Pero may mga ginagamit daw siyang talisman upang hindi mahawakan ang kanyang katawan. Maging ako ang nararamdaman ko lang daw ay ang mga paghawak at paghila na hindi ko naman makita. Makikita ko lamang daw iyon sa oras na maisali na ng itay sa akin ang kanyang anting-anting. Ilang oras pa nga ay nakarating na kami sa kuweba ng kamag-anak naming ermitanyo. At naramdaman ko na para bang guminhawa ang aking pagkaramdam. At ang sikip na aming dinadaanan ay biglang lumuwag. Maging ang hangin ay napakasarap na sa aking pagkaramdam. At pagpasok pa lang namin sa kuweba, naririnig ko na ang matandang boses ng ermitanyo. Nakakapangilabot pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang sanay na akong marinig iyon. Sixto, aking kadugo. Alam kong pagod ka na. Sayang at hindi mo ko nahintay. Lumapit ka sa akin, Manuel. Umikit ka at huwag titingin sa akin. Maglalaho ang iyong ama at may magbabago sa iyong pagkatao. Ihanda mo ang sarili mo, apo ko. Isipin mo na lang na ang iyong ama ay nasa katawan mo na at magsasama kayo habang buhay. Saad ng ermitanyo na nakakapangilabot ang tinig na para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bumitaw ang itay sa balikat ko at bumulong.
Galingan mo anak. Huwag mo akong ipapahiya. Alagaan mo ang iyong inay at mga kapatid. Huwag na huwag kang titigil na tumulong sa mga nakapilang may sakit sa kapilya natin. Paalam anak ko. Ituloy mo ang nasimulan ng angka natin. At naglaho na ang boses ng aking ama. Nananatili akong pikit ang mga mata. Tumutulo ang luha ko at alam kong yun na ang huling sandali na makakasama ko ang aking ama. Ilang sandali pa may humawak sa akin at nakaramdam ako ng matinding antok. At hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Nagising na lang ako na may naaamoy akong napakabangong bulaklak. At kanina ko pa naririnig ang lagaslas ng tubig ng batis. May mga huni ng ibon at isang napakagandang kuweba na punong-puno ng bulaklak. Samantalang noong pumasok kami ng Itay, hindi ganon ang itsura ng kuwebang iyon. Isang matandang lalaki na may mahaba ang buhok. Hubad ito na nakaupo sa isang malaking bato. Ang haba pa ng balbas nito. Sinabi nitong humayo ako at marami pa akong dapat tulungan. Paglingon ko sa paligid ng kuwebang iyon, nakita ko ang mga maliliit na uri ng nilalang. Hindi ko masasabing duwende o kung ano man yon. Pero naglalaro sila sa paligid at masaya silang nagtatakbuhan. Nagtatago sila sa mga malalagong bulaklak at halaman na namumulaklak at doon nang gagaling ang napakabangong amoy. Noong pumasok sa isip ko na ganoon pala ang itsura ng kuweba. Pero kung titignan ng ordinaryong tao, madilim ito at puro bato lamang. Umayo ka na Manuel at napakaraming naghihintay sa inyong bahay. Itutuloy mo ang panggagamot na ginagawa ng iyong ama. Matagal na panahon pa ang iyong bubuuin. At sana nga maabot mo pa ako. Ang angka natin Manuel, ito ang misyon sa mundo. Huwag na huwag kang panghihinaan ng loob. At kung nababagabag ang iyong kalooban, pumunta ka lang sa akin at ako na ang bahala sa iyo. Tandaan mo, paglabas mo ng kuwebang ito at dahil alam nilang baguhan ka pa, may mga masasamang elemento na aagawin ang anting-anting mo. Pero meron na akong binuong orasyon sa iyong isipan, oras na may makikita kang hindi ka nais-nais. At kapag hindi mo kayang tignan, pumikit ka lang at may mabubuong dasal na latin sa utak mo. Sasabayan mo lang ito hanggang sa makauwi ka na sa bahay ninyo. Saad ng ermitanyo at hindi na ako sumagot pa at nagtatatakbo na ako pababa ng bundok. Sa tansya ko ay ganap na ng tanghaling tapat ng mga oras na iyon. Masayang masaya ako at ang aking pagaramdam napakalakas ko. At ang bawat hakbang ko ay parang nakalutang ako. Sa isip ko, ganun pala ang pagaramdam ng may kargada na sa katawan. Nakapako din ang kwintas ng Itay at handa na ako sa anumang laban. Nang tatawid na ako sa malawak na ilog, natanaw ko ang isang musang o anyong pusa ito. Isang hayop na nakitira sa bundok Banahaw. Pero kakaiba ang titig niya sa akin. Galit ito. Kaya naisip ko baka engkanto ito. At ginamit lamang ang anyo ng musang upang lituhin ako. Panandalian akong tumigil at umupo muna sa isang malaking bato. Pumikit ako at nagdasal. Laking pagtataka ko dahil Latin ang lumalabas sa aking salita at kayang-kaya ko itong bigkasin. At sa aking muling pagmulat, papalapit na sa akin ang musang. At alam kong balak na niya akong dambahan. Pero may isa akong Lating salita na binanggit. Nagtaka ako at nagtatatakbo papalayo ang musang.
Hinding-hindi ko na nakita pa ito at nawala na ito sa kagubatan. Nag-iba din ang kulay ng aking kwintas at alam kong prenotektahan ako ng itay. Nagulat ako sa aking kakayahan ng mga oras na iyon. Sinabi kong handang-handa na talaga ako para labanan ang mga nilalang na hindi kaya ng ordinaryong tao. At muli akong bumulong na sinabi kong, "Itay, salamat sa lahat." Patuloy ang aking paglalakad at nasa gitna na ako ng aming barangay. Masaya akong sinalubong ng aking mga tiya at tiyuhin. Alam kasi nila ang nangyari. May mga ginawa sila sa akin habang kami ay naglalakad at ramdam kong pinoprotektahan nila ako. May mga ibinubulong silang Latin na salita sa aking tenga at alam kong dinadagdagan nila ang kaalaman ko. Nang malapit na ako sa bahay namin, sinalubong din ako ng inay at mga kapatid ko. May konti kaming salo-salo at pinakain nila ako nang maamoy ko ang luto ng inay. Gutom na gutom ako at uhaw na uhaw. Hindi ko alam kung bakit pero halos 5 araw pala akong nawala at pagtingin ko sa aming munting kapilya, may larawan doon ang itay. Mga kandilang parang matagal na nga silang naglalamay. At ang ibig sabihin daw noon ay nailibing na nila ang itay at tanggap na nila ang lahat. Inisip ko na para sa akin ay natulog lang ako. Pero 5 araw na pala iyon. Napakahiwaga talaga at sinabi ko sa aking isipan na tatanggapin ko ang lahat. Dahil angkan kami ng mga makapangyarihang manggagamot ng Dolores. Hanggang ngayon, nanggagamot pa rin ako at edad 60 na ako. Buhay pa rin ang aking ina at mga tiyo at tiya ko. Marami na rin akong nagamot at napapagaling. At noong mga nakaraang karisma na naman, 5 araw muli kaming nawala at muling bumalik na napakalakas na naman ng aming kargada sa katawan. Kaya sa mga taga Quezon Province dyan, sa taga Batangas, Laguna, Maynila at sa Cavite, pati sa mga tawid dagat na mga nagpapagamot sa akin, maraming salamat po sa tiwala. Sana'y naalala niyo pa ako. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, ang kwento ng aking ama at ng kanyang karanasan at maging kwento ng aking buhay. Igalang po sana ninyo ang aking piling salaysay ng kwento at ng lahi namin. Ipanatag po ninyo ang inyong kalooban at laging magdasal at umiwas sa mga taong maitim na enerhiya sa katawan. Huwag ipagsawalang bahala ang kwaresmang ito na paulit na paalala sa atin ng Panginoon na minsan tayong inahon sa kasalanang mortal ng tao sa pamamagitan ni Jesus. Tulad naming may kakaibang katauhan na handang tumulong sa mga duka, naway igalang po ninyo kami, kagaya ng paggalang namin sa inyo. Muli po, ako po si Manuel ng Quezon Province. Grabe, ganda ng kwento mga kaswang. Alam niyo ba mga kaswang na humingi ako ng literato ni Lolo Manuel, kaya lang hindi na nag-reply yung nagpadala sa akin.